Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida. Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ang dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod. Hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema. Pero nananatili akong bulag at manhid. Tay! Huwag niyo po akong paampun! Magpapabay na po ako! Ako po, Tay! Mabait naman po ako eh! Ipaampung ko kahit na kanino. Ano? Ay, Ipaampung mo! Teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho lang ang sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang itinambak sa akin ng mga leche ito. Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ng mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Total, mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero itong pakatandaan mo, ha, Loida, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Ay, Sige! Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutan kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Roida. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayong mag-abalang magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Inay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inahanda nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na. Kunin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, Ay. alis na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo. May ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas, Nay Loida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan. Pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako. Kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ang loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakakita ka nila nandito sa tindahan, pero nilampasan ka lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra ba sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kundi dahil sa akin? Hoy!
Kaya lang hindi kita tinatawag ah. Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrona ka, di ba? Itatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinagdudutihan mo. Kabuhanan na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niyo ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. teka! Sandali. Bakit magsalita itong anak mo, Adora? No. Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali! Tumigil kayo! At ikaw, ate, ha? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, edi wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Aba, Sana man lang sa ibang lugar nyo dalhin yung pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko? Loko. Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa. Ikaw, ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao. Sino bang anak ang gustong pagsalitaan ng masakit ang sariling ama? Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalaki pa niya yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniiwasan ko talagang makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kung magsalita siya, parang siya nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga maipapayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Ako naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Abi, igugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Isa pa mga anak na ako! Wala na yung kapera-pera ni Singko! Ano ba? Hindi ko nga kayang dali ng katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Arte mo? Wala susukang. Tumingin ka! Huwag mo umahan dyan, ha? Kagabi lang singlaks ka pa ng kalabaw. Paningalaklak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi ko. Arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na. Magdrama dyan! Ang palingin ko. Hindi ko na. Ay, naku, tagal. Ay! Ador! Naku, bisit na to. Bumango ka nga dyan! Ay, hindi ka pwede mamatay! Hindi ko pwede mamatay dyan dahil may pananagutan ka pa sa akin dyan! Mga anak pa ako! Bago na sabi! Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yun. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae yun sa mga gastusin. Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Paliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Pagkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay nyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Oh. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob
na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap nyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan niyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumadrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas. Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil nung mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal. Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya saan man kayo naroroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos. Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador, hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao, mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng kalinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Pinel Benjamin, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.